Magandang tanghali po sa lahat. Nagbabalik po tayo dito sa aking YouTube channel po sa Mel Soriano TV 29 po. Tsaka maraming salamat po doon sa aking nanonood, doon sa aking FB page po. Mayroon tayong FB page po na bago po sa Mel Soriano TV 29 din po. Kung may mga suggestion po kayo rito sa aking YouTube channel, doon po kayo mag-contact ng message po. Ayan po. Ang profile pic po natin doon ay about coins. Ang naka-profile pic doon sa ating FB page. Maraming salamat po sa mga aking mga subscriber diyan, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong panig ng mundo po. Kung gusto niyo po ang ganitong mga topic po, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede naman po natin pakipindot ang ating notification bell, naglalambing lang, subscribe po para ma-update po kayo doon sa mga latest ko pang gagawin mga video po about coins. Ayan po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay ang 25 centimos ni Francisco Baltasar na sinasabi nila. Ayan po, andyan po sa ating harapan ang ating coins. Ayan po. Ayan po ang 10 centimos ni Francisco Baltasar. Ano ah? Ayan po, 1976 po at saka pagtatag ng Bangko Sentral po, 1949 po. Ayan po, at saka isang lalaking mandang makipagdigma. Ayan, sa atin. Nakapaloob po ito sa bagong lipunan series po. Ayan po. Bago tayo magsimula, kilalanin muna natin ang siya. Ayan po, issue Philippines po. Period, Republic 1946, up to date po. Type, standard circulation coins, years 1975 hanggang 1978. Value po, 10 centimos po. Ayan po, currency, piso, 1967, up to date po. Composition po, copper nickel. May bigat po itong 2 grams. May haba pong 18 mm. May kapal po itong 1.3 mm. Shape, syempre round. Orientation, middle alignment po. Demonetized na po ito noong January 2, 1998. Number N-6811. Reference number KM-207 po. Ang bagong lipunan series na kapaloob. Siya po si Francisco Baltasar. Yung nasa kanyang likod po, ayan ay scientific name na Central Bank of the Philippines, SEAL. Ayan. Scientific name, SEALs of the Philippines, Central Bank. Ayan po. Lalaki po. Ayan. Ito po 1976 na ito, ayan, simulan natin ang talakayan. Tatlong variety po ang inilabas ng ating Bangko Sentral. Tatlong klase po. Mayroon tinatawag na FM Mat. Ayan po. FM Mat. Ayan po. FM Proof. FM Special Uncirculated. Ayan po. So, tatlong klase. Dako muna tayo doon sa unang variety po. Yung 1976 FM Mat na 1.3% po. Ayan po. Ayan, 1.3% po FM Mat. Ayan po. Ang ginawa pong mintage noon ay kung ilang piraso po ay 10,000 copies lamang. Yun po ay wala pang presyo doon sa ating numista at wala ring mintage kung ilang pirasong ginawa. Kaya dako naman tayo doon sa 1976 na FM Proof na 1.8%. Ayan po. Na maliliit ang percentage. Ang ginawa po noong piraso naman ay 9,901 piraso. Ayan, maliit lang ang mintage. No price appraisal at saka wala rin siyang pagkakakilanlan. Wala rin siya kahit isang pirasong ginawa, walang nakalagay doon sa ating numista.com. Dako naman tayo doon sa FM Special Uncirculated po na 0.6%. Ayan po. Ang ginawa po naman piraso noon ay 1,826 piraso. Ayan. So itong atin, ito po ay FM Mat. Ayan po, FM Mat lang ito FM Mat ito, hindi po ito prop. Ito po ay FM Mat, ibig sabihin po, ayan. Kaya dumako tayo doon sa ating mga numista.com para magtingin-tingin ng presyo itong si Francisco Baltasar na ito. Ayan po. Sa paano natin, pagsasaliksik natin doon sa ating numista.com, nakakita tayo nagbebenta nito ng $1. Ayan po. Doon naman sa ebay.com po, may nagbebenta na ng isang piraso nito na $12.95. Mayroon naman graded coins doon na nagbebenta po ng $56.17. Ayan po.
Doon naman sa carousel.com po, mayroon tayong nakita doon na nagbebenta nito ng 500 pesos, 70 pesos, at saka isang 300 pesos per piece. Ayan po. Kahit maliit, nakakapuwing na rin pala ang presyo nito. Ayan. Sabi ko parati sa nauna nating mga vlog, ayan po, parati kong sinasabi, malaya ho tayong magpadala ng ating mga presyo sa mga online selling kapag na tayo nakapasok at magbenta na ng coins. Yan ang ating pananaw. Kahit ako, itong hawak ko, kung gusto ko kapasok ako doon sa kanilang mga website, syempre, kasi mayroon tayong kasunduan doon na bawat ano ng items, magbabayad ka. Kaya tumataas ang presyo ng ating mga coins. Ganun po yun. Pero sa realidad dito sa atin, parati dito sa 10 centimos na ito, wala ho pa akong nakikitang bumibili nito. Ayan po. Bukod tangi lamang po ako bumili nito nung ako ay nagsimula pa lamang mangoleksyon. Ayan po, ang bili ko po ito ay 9 pesos per piece. Ayan po. Magandang tanghali po sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong panig ng mundo po. Thank you so much po sa aking mga subscriber dyan. Ayan po, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, kung gusto nyo mga ganitong topic po, ayan, pindutin naman po ang ating notification bell, subscribe po para ma-update po kayo doon sa mga susunod ko pang mga video po. Ayan. Keep safe po sa lahat. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Bye-bye.